Okay, ngayon po ay magpapalit po tayo ng keyboard ng laptop sa customer po ito. Yung keyboard po nito, marami na pong key na hindi nagpa-function. So talagang palitin na po. Madali lang pong magpalit ng ganitong klase ng laptop dahil sa ibabaw lang po yung tanggal nito ng keyboard compare sa ibang mga laptop talagang buo, nasa ilalim yung keyboard. Ito, tatlong screw lang po yung tatanggalin natin sa ilalim dahil ito po ay naka fix po dun sa mismong keyboard ng laptop. Ito po yung nagsisilbing kapitan, o dyan naka screw yung keyboard mismo. So dito, yan sa ibabaw, gagamit lang po tayo dyan ng pangtanggal. So kayo na lang po ang bahala kung meron ko po talaga kayong pangtanggal nito, yung mga pangsungkit yan. So minsan ginagamit ko lang po chanit lang, pwede naman po yun, o kaya flat screw na maliit. Ayan o, ganyan lang po. Susungkitin lang natin sa ibabaw, then sa ilalim po medyo hilahin lang natin ng konti dahil naka ano lang po yun doon, may pinaka-lock. So ganyan po ang itsura niyan. Ngayon po, ito po yung ating ipapalit, brand new. So in-order lang po natin ito. Madali lang po ito magpalit. So sa mga may problema sa laptop dyan, sa keyboard, so ito po, tanggalin lang po natin lock ng flex ng keyboard yan. Ganyan lang po yun. So paibabaw lang po yung tanggal. So ngayon naman po, itong ipapalit natin brand new na keyboard, tanggalin muna natin yung tape, yung pinakadikitan, saka po natin yan titiklupin. Yan. After natin matiklop yan, so tutupin pa po natin yan ng isa para magsakto po dun sa dikitan ng flex. Yan, sukatin lang po natin kung gaano po kahaba ang ating titiklop. Yan. So, sa mga may problema po sa laptop dyan, keyboard, ganito lang po. Madali naman po nyo malalaman dyan kung madali lang pong palitan, kasi yung iba mga keyboard po kasi nasa ilalim po sa ibabaw ng board mismo ng laptop. Mahirap po yun kundi baklasan po lahat. Yung ganito mga laptop, madali po itong palitan. So yan, napalitan po natin. Testing po muna natin, test muna tayo ng keyboard na to, yung brand new na pinalit natin. Try natin kung goods, kung magaganda, kung maayos yung pagkaka kabit natin. Then saka natin i-fix, saka natin i-screw. Hindi po muna natin yan i-screw kasi baka mamaya maluwag yung pagkakabit natin. So tanggalan naman tayo. Okay, test tayo ng kahit sa notepad lang, matest lahat natin ang key. Kung okay na yan, so pwede na yan. So paggawa po natin sa atin ito ng ating customer, pina-replace po niya yung keyboard. So kadalasan talagang hindi maiwasan sa laptop yung magka-problema yung keyboard. Ayan, tinetest na po natin. So, goods naman po lahat, no? Kasi brand new naman ito, pero mas maganda, double check na rin natin kasi siyempre meron sinasabi ng factor defect. Ayan, goods naman, no? Okay, pati numbers gumagana lahat. So yan, ganun lang kadali magpalit ng keyboard ng laptop. So, close na natin yan. Then i-fix na natin. Ayusin lang natin itong lock sa ibabaw. Meron to yung sinungkit natin kanina. Yung pinaka lock nyan, ididikit lang ulit natin. Ipipress lang natin para mag lock. Pagka na lock na yan, then screw natin sa ilalim yung pinaka niya, support. Siguraduhin lang natin na nakalapat ng maayos, walang awang. Okay, siyempre minsan pag natapunan ng tubig,
para hindi agad basta-basta pumasok sa ilalim, no? Punasan ka agad. So yan, 3 screw lang yung tinanggal natin dito, yun lang ibabalik natin, then goods na yan. Ganun lang po kadali magpalit ng keyboard ng laptop. So depende rin po sa laptop, no? May mga laptop kasi talaga mahirap palitan ng keyboard. Yung nasa ilalim mo, yung binanggit ko po kanina, nasa loob po yung keyboard nya. So yun, baklasan yun. Ito madali lang, ngayon lang po kadali magpalit ng laptop keyboard. So goods na po ito, brand new na ang keyboard ng laptop ni customer, no? Ayun, okay naman. So yan, alright na to. Paki-follow, like, and share na lang po ang ating YouTube channel and Facebook page. Thank you po.